Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Umaapaw ngayon ang mga blessing na natatanggap ng Kim Pao. Sa katunayan, bukod sa matagumpay na linlang at What's Wrong with Secretary Kim, nasundan pa ang mga blessings ng Kim Pao dahil maraming mga endorsements ang mga lumapit sa kanila, hindi lang endorsements pati na rin ang Kim Pao tours sa local and internationals. At naging successful naman lahat ito. Sa katunayan ay dinudumog talaga ang mga shows ng Kim Pao. Hindi lang sa galing nilang umarte kaya sila dinudumog, kundi dahil din sa karisma ng dalawa o ibang klaseng chemistry ang nabuo at nakita sa Kim Pao. Naging busy si Paolo Avellino sa event ng Hyundai Philippines. Sa alabang ng 4 na araw, present naman mismo si Paolo Avellino sa nasabing events. Nag-post pa mismo si Paolo sa kanyang Instagram account para i-announce ang magaganap na event ng Hyundai Motors Philippines na may caption na, "I'm excited to share with you the latest Hyundai cars to be unveiled on July 18 to 21 at the Alabang Town Center Activity Center." Hindi man present si Kim sa event, inaasahan naman na sa mga susunod na araw ay magkasama na ang dalawa dahil may sorpresa at pasabog na magaganap ang Kim Pao. Mas lalo naman tuloy na na-excite ang mga Kim Pao fans sa muling pagkikita nila sa isang proyekto. Si Paolo Avellino at Kim Chu ay kinuhang brand ambassadors ng Hyundai Motors Philippines at pumirma ng kontrata noong March 3 kasamang brand ambassadors sina Piolo Pascual at Sarah Geronimo. Since nagkatambalang Kim Pao, nagsunod-sunod na ang kanilang mga proyekto, diyan makikita na minahal talaga ng mga fans ang kanilang tandem. Ngayon ay busy si Kim Chu sa pagbabalik ng Pinoy Big Brothers dahil isa si Kim Chu sa hosts ng PBB Gen 11, kasama niya dito sina Melay Cantiveros, Robbie Domingo at Enchong D. Bukod pa dyan, ay patuloy pa rin ang pagbibigay saya ni Kim sa madlang people sa It's Showtime. Sa katunayan ay maraming mga comments ng mga netizens na namimiss at malungkot sila kapag wala si Kim Chu sa It's Showtime. Iba kasi talaga ang saya at pagkababli ni Kim Chu, kaya gustong-gusto nilang mapanood si Kim sa It's Showtime. Marami naman ang nagtatanong kung bakit hindi nakadalo si Kim sa katatapos na GMA Gala dahil dumalo ang ibang mga It's Showtime hosts, kagaya nila Vice Ganda, Vong Navarro, Jong Hilario at Ryan Bang. Samantala, pinagkaguluhan naman ang GMA Gala Night 2024 dahil dumalo ang mga maraming mga artista. Isa sa inabangan ay si multimedia star Alden Richards. Hinintay ng mga manonood at mga fans ang pagdating ni Alden sa venue at worth it ang paghihintay ng mga fans dahil paglabas pa lang ni Alden sa kanyang sasakyan ay iba na ang dating dahil sa kanyang kagwapuhan at lulan siya ng kanyang Mercedes sports car. Napakagwapong tunay ni Alden. Alden Richards is a high fashion king at the GMA Gala 2024. Asia's multimedia star rocked a suit by Dolce & Gabbana. He accessorized with a brooch by Schiaparelli and wore Louboutin loafers. "I wanted tonight's outfit to be more relaxed than dun sa mga previous na suot ko," sabi ni Alden. Idinagdag ni Alden na hindi siya nagsuot ng inner piece para mas komportable siyang gumalaw, para maka-interact ko ang lahat. Naglaan din ng oras ang Sparkle Star para ipromote ang pinakahihintay na seryeng Pulang Araw at sinabing ang buong cast at crew ay is so excited for our kapusos to see what we've been working on these past few months. Pulang Araw para sa bayan, laban, dagdag ni Alden. Ginanap ang GMA Gala 2024 sa Grand Ballroom ng Marriott Hotel Manila. Ito ang taunang pagdiriwang ng pasasalamat ng network na nagtitipon ng inaasahang 1,000 bisita. Nagsisilbi rin ang GMA Gala bilang fundraising event para sa kapakinabangan ng GMA Kapuso Foundation. Ngayong taon, ito ay isang pagdiriwang ng pagmamalaki ng Pilipinas. Samantala, sa pagdating ni Alden sa GMA Gala, marami ang natuwa nang makita ang aktor, ngunit mas marami daw sanang mas masaya ang puso kung may kasama si Alden sa gala dahil hoping kasi ang mga Kathden fans na imbitahan ni Alden si Catherine sa gala, ngunit hindi nangyari yon dahil sa busy schedule ni Catherine Bernardo. Kung sakali daw sana na magka-date ang dalawa sa gala, ay mas masaya siguro ang gabi ni na Alden at Catherine sa gala, lalong-lalo na ang mga fans na nag-aabang sa Kathden.
Samantala, Ding Dong Dantes and Alden Richards won big at the 40th PMPC Star Awards. The Kapuso actors both took home the Movie Actor of the Year award at the awarding ceremony held at the Henry Irwin Lee Theater at the Ateneo de Manila University on Sunday. Nagpakitang gilas din sina Alden Richards at Bianca Umali sa pag-ho-host sa the 40th PMPC Star Awards for Movies. Sa katunayan ay they did a great job hosting the other night. Good news naman sa mga Kathden fans dahil ayon sa interview ni Alden Richards, sa 24 oras na nakaplano na sila ni Catherine Bernardo sa mga places na pupuntahan nila at mga restaurants na kanilang gustong subukan. Ayon pa kay Alden na maganda yung place sa Canada kung saan ang location nila. Kaya gusto nilang subukan ang mga restaurants doon at magpo-food trip daw sila ni Catherine sa day off nila sa shooting ng Hello, Love Again. Kakain din sila kasama ang buong team. Excited naman ang Kathden sa pagpunta sa Canada. Although busy sa ngayon ang isa't isa sa kani-kanilang projects, talagang pinaghahandaan naman nila ang pagpunta sa Canada. Dahil sa sinabi ni Alden, marami ang nagsabi na kahit off-cam ay continuous pa rin ang pag-uusap nila ni Catherine na ikinatuwa ng mga nagmamahal sa Kathden.